Happy Thursday po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga. Kayo po muli ay sumusubaybay dito sa TSCCFI sa aming daily morning devotion na tinatawag po naming Tilawak. Ako po yung makakasama nyo today, Pastora Claire Duguna po. But before we start our morning devotion ngayon, ialay po natin ang araw na ito sa ating Panginoong Diyos. Lord Jesus, we thank you so much sa panibagong umaga, despite na maulan, Panginoon, patuloy na nagbibigay ka ng pagkakataon sa amin. Salamat sa kalakasan, salamat sa provision, salamat sa protection mo na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Today, we just want to understand, we just want to know ano yung gusto mong sabihin sa amin ngayon through our prayer focus for this day. Dalangin ko sa lahat ng mga pumapasok ngayon o bumabiyahe. Lord God, patuloy na ikaw yung mag-ingat nasaan man silang sulok ng Pilipinas o ng mundo ngayon. Patuloy na ikaw yung mag-ayuda sa kanila along with your ministering angels. May we honor you, may we glorify you this morning, and may we fully understand yung nais mong ipagawa sa amin through your words this morning. Kayo po ang maitaas. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. So, medyo maulan na naman po ngayong araw na to. No? It's been, if I'm not mistaken, it's been almost 3 weeks na talagang yung pag-ulan, yung pagbaha sa ibang sulok ng Pilipinas o dito sa Asia. Kaya kung saan man po kayo ngayon, please keep safe. Patuloy na mag-ingat po tayong lahat. And gaya po ng sinabi ko kagabi sa satellite namin, let's make the most out of this moment na makatulong sa bahay, makapag-bond sa pamilya. Kasi everything happens for a reason. Ganito man yung season natin ngayon, but huwag nating kalimutan na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na gawin kung ano yung dapat natin gawin out of this season. And the prayer focus naman natin this morning, ang sabi po dito, pray that our youth will depend on Christ for strength, wisdom, and guidance as they grow in faith and live according to His will. At ang ating supporting verse po is from Philippians 4:13 in New Living Translation. Very familiar po sa atin ito. For I can do everything through Christ who gives me strength. So bakit ganun po yung prayer focus natin ngayon? Kasi ang ating weekly theme for this week is the power of today's youth. So I entitled this morning devotion po na Through Christ. Only through Christ, mga kapatid. Yung theme natin ngayon as we celebrate ngayong August kasi International Youth Month po ito, no? So, itong verse natin ngayon nagre-remind sa atin that yung katotohanan that God created us for a unique purpose. So, even before we were born, meron na siya, alam niya na, at meron na siyang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. And as young people, no, let's believe that they can make a difference kung sila lang, kung gagawin lang nila kung ano yung tama at nararapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos. They will help others and share the love of Jesus. So yung kabataan po natin today, hindi lang sila yung future ng church natin eh. But they are also called by God na mag-serve, to lead, at magkaroon ng impact sa panahon natin ngayon for His glory and for His name. So as we observe mga kapatid, no, kung narinig nyo lang another incident na nangyari ngayon sa school na involved na naman yung kabataan. Yung kabataan natin ngayon na kayang-kaya ng kumitil ng buhay ng kapwa nila kabataan. Kagabi lang pauwi, narinig namin sa radio na bandang Sampaloc, Maynila na may riot. Ang number 1 na nag-start ay grupo na naman ng mga minor de edad. So see how chaotic the world is kung gaano talagang bumababa yung moralidad ng ating mga kabataan ngayon at pabata ng pabata yung gumagawa ng hindi maganda. So I want to establish po yung
yung message natin ngayon with the background, gumising po tayo na yung mga kabataan natin ngayon, aminin man natin sa hindi, marami sa kanila, hindi na nila alam kung ano talaga yung purpose ng buhay nila. Will you agree with me, mga kapatid? Hindi nila alam. And hindi nila alam kung sino ba talaga yung dapat pagkatiwalaan. Para kanino ba talaga yung buhay na to? Ang kasikatan ba ay para sa sarili lamang? Kasi gusto nila lahat maging well-known. Gusto nila sumikat sila. But mali. Gusto nila maging matapang pero mali ang pinanggagalingan ng tapang nila. So ang verse natin ngayon, it speaks about saan ba talaga nanggagaling yung power ng mga kabataan natin. So, sabi ko kanina, they are all created for a unique purpose. Because number one, God has a purpose for their life. Every young person has a unique purpose and calling. Mga kapatid, wag natin kalimutan yun. Our young people are not an accident or an afterthought. Our young people can make a difference today, right now, hindi lang sa future. Because God give them that kind of strength, yung energy, para ma-fulfill yung plano niya despite may mga challenges and limitation being a young people. Alam niyo mga kapatid, kaya nga sinasabi natin, di ba lagi, that the backbone of the church is the youth. Kasi ibang klase yung energy eh. Yung teens, papunta sa pagiging young profession, iba eh. Ako masasabi ko po, nung rentahin na ako ngayon, sabi ko nga, iba pa rin yung energy ng mga teens ka, nung 20s ka eh. Iba yung bagsik, iba yung lakas. Iba kapag gusto talagang gagawin at hindi mo sila mapipigilan, paano kung iglagay natin yun sa tamang perspective? Paano kung i-lead natin sila sa tamang perspective, mga kapatid? They can do a lot. They can do great things sa ating Panginoong Diyos. And their God-given purpose, pag nagawa nila yon with that right mindset, mga kapatid, they can do a lot of difference. At marami silang masasalba na buhay. So let us encourage our youth today to seek God's purpose talaga. Pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na prayer life. Yung magkaroon ng active participation, hindi lang pa join-join kapatid sa mga prayer group natin, sa mga Bible studies natin, sa evangelism natin, but they must be actively and boldly involved sa gawain ng Panginoong Diyos. At gamitin nila, let us encourage them na yung talent nila, yung giftedness nila, yung bawat opportunity na binigay sa kanila, that is to glorify God. At para makapagsilbi sa iba, lalo na sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. And let us not stop believing, kapatid, kahit na medyo pasira na ngayon, let us not stop believing that God can mightily use them regardless of their age. Kaya nga sinabi, di ba, let us not, wag nating hayaan na despise yung youth. Di ba sabi nga kay Timothy, kabilin-bilinan na wag mong hayaan na despise yung youth mo kasi nandun yung kalakasan sa mga young people natin. Speaking of strength, number 2, true strength come from Christ only, mga kapatid. Tandaan natin, may kanya-kanyang pressure silang pinagdadaanan. Kaya wag naman natin silang basta-basta i-judge lang. Bakit ganun yung pananalita nila? Bakit ganun sila mag-react? Ganun sila mag-response? Kasi may pinanggagalingan yun. And as a young adult, bilang mas nakakatanda sa kanila, we should know that. Alamin natin yung background. Kasi tandaan natin, sa church na nga lang sila lumalakas eh. Ito yung safe haven na lang nila. Tapos pagdating sa mga churches natin, pagagalitan na lang ba natin sila basta-basta? So, let us be careful, no? Kasi may mga iba't ibang pressure silang pinagdadaanan. May pressure sa school, may pressure mismo sa sarili, sa loob ng bahay meron, no? And sa paligid pa nila. At mayroong sariling pressure sa sarili. Kung ano ba yung desisyon na gagawin nila in the future. Maraming akong kakilala mga kapatid, mga nami-minister ng mga kabataan hanggang ngayon, pa-college na sila. They don't know ano ba yung gusto nilang kuning course, di nila alam ano ba yung gusto nilang maging paglaki. Pressure, no, they don't know, hindi nila alam. But sabi ng Philippians 4:13 ngayon, it reminds us that only Christ can provide them the strength that they need to face every situation, every season ng buhay nila. Mga kapatid, so let us help them to depend on Jesus daily at hindi mag-rely sa sarili nilang kapasidad, sa sarili nilang abilidad.
And let us make them turn to God during the moments na takot sila, may mga trauma, may mga stress, at may mga uncertainty sa buhay. And let us trust that God will provide them wisdom, courage that they need, lalo na when difficult choices arise. Tandaan natin, mas malaki yung oras nila madalas sa school, compare sa bahay, compare sa church. Kaya tulungan natin sila na mas magtiwala sa kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. And remember that no one can give them that kind of strength that they need. But si Lord Jesus lang, mga kapatid. Pangatlo, ito yung pinaka-great truth sa ating mga kabataan. Youth can lead and influence others for Christ. Yes and amen for that, mga kapatid. God calls our young people na maging example sila ng faith, ng character, ng love, and ng service. And yung power ng mga kabataan natin ngayon can only be found sa willingness nila to let Christ work through them. To work through them. Si Kristo ang kikilo sa pamamagitan nila, mga kapatid. And marami tayong kilala, no? I have some here well-known Bible characters na during yung kabataan nila, teenager moment nila, ginamit sila ng Panginoong Diyos. They lead His people, no? Grabe yung ginawa nilang influence sa bayan nila through their young people days. At kayang-kayang gawin ulit yun ng ating Panginoong Diyos. Youth can lead many people. Youth can influence many people's life sa pamamagitan ni Kristo. Number 1, David. On his teens days, no, naging giant slayer siya, naging giant killer siya. At mapapaalala sa atin dito that young people, kung may humble hearts lang sila, they can accomplish, kapatid, they can accomplish extraordinary things for Christ, for our nation, for our community. Pangalawa, si Prophet Jeremiah. Kung hindi pa ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, siya yung pinakaunang young prophet na tinawag ng Panginoong Diyos. Na sa gitna ng maraming oposisyon, he has been faithful sa calling niya. Makikita natin dito that youth is never an excuse para gamitin ng Panginoong Diyos para maglingkod at maging boses para sa maraming tao, sa ikaliligtas ng marami. Pangatlo, si Samuel. Bata pa lang siya, he recognizes God's voice and obey it. Kaya naman makikita natin dito sa buhay ni Prophet Samuel that young people who listen to God can become powerful instrument ng ating Panginoong Diyos. Pang-apat, si Joseph. No, bata pa lamang siya, nagkaroon na siya ng dream, binigyan siya ng vision ng ating Panginoong Diyos. At makikita natin dito that despite yung mga challenges ng kabataan, God can use it to prepare future leaders. Hindi lang basta-basta leaders, but God-fearing and visionary leaders, mga kapatid. And panglima, si Daniel, along with Shadrach, Meshach, and Abednego, no, naging sila, exile sa isang banyagang bansa. But through yung katabataan nila, as young believers, no, young people can stand firm in their faith and influence the world around them. Kapag tinayuan ng young people, yung paninindigan nila, pananampalataya nila sa Panginoong Diyos, maraming maniniwala kay Kristo, mga kapatid. At panghuli, last but not the least example, si Timothy, a young preacher, no, a young evangelist na minentor ni Apostle Paul. Pinakita dito that even young believers, young ones can lead by example and can make a significant impact for Christ. Kaya kapatid, huwag nating maliitin yung mga young people natin. I-lead natin sila in knowing Christ Jesus more, building yung totoong relasyon sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, we cannot afford, again, can you afford na kabataan, another kabataan na kayang kumitil ng buhay, another kabataan nakitilin ng sarili niyang buhay, another kabataan na mawawasak,
Nung magkakaroon ng maagang pamilya, hindi alam kung paano mabubuhay, hindi alam kung paano ang bukas. Kapatid, I challenge you, parents, leaders, teachers, kung tayo mismo takot tayo sa mga bata na magdisiplina sa kanila, tulungan silang maayos yung buhay nila, yung pananaw nila sa buhay, at hindi tayo magbigay ng effort, a little compassion to them, a little compassion enough para maayos sila at malapit kay Kristo. Ang mundong ito ay tuluyang masisira at mawawasak at ang next generation natin ay magiging pasira ng pasira. So to close, yung power ng ating mga kabataan ngayon is not found in their own abilities, but in Christ alone who gives them strength. So Philippians 4:13 reminds us that with Jesus alone, our young people can overcome the challenges, they can make wise decisions, they can fulfill the purpose that God has prepared for them nung una pa. As they depend on Christ for the strength, for the wisdom and guidance, mga kapatid, they can become an effective leaders of our church, of our nation. They will be a faithful servant, and ultimately, they can be a powerful witnesses for His kingdom. As we pray for our young people to depend on Christ for strength, for wisdom and guidance, as they grow in faith and live according to His will, panalangin po natin sila kapatid at ang ating bansa, ating mga elected officials, that our leaders will seek strength and wisdom din sa ating Panginoong Diyos for them to carry out their responsibilities entrusted to them. Let us all pray. Lord Jesus, thank you so much for that kind of strength na binibigay mo sa amin, especially sa mga kabataan namin, Panginoon, sa generation na meron kami ngayon and sa generations to come. Lord, we pray that our young people today will be a Christ-centered youth, magkaroon ng willingness to surrender everything sa iyo at hanapin ang kalakasan, ang totoong wisdom, ang totoong joy sa iyo. Hanapin yung totoong identity sa iyo, Panginoong Diyos. Na sa ganun hindi masayang yung lakas, yung talino, yung giftedness, yung talents na binigay mo sila sa kanila, kundi magamit ito to make an extraordinary thing for your glory, that they can impact yung nasa paligid nila, Panginoong Diyos. Na Lord, through them, magkaroon ng maraming campus ministries. Through them, Lord, many young pastors, young evangelists will rise above with integrity. Lord, through our young people today na may takot sa iyo, Lord God, will raise up mga faithful servants, God-fearing leaders of our tomorrow, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila na magtiwala sa kalakasan lamang na nagmumula sa iyo, that this world cannot satisfy anuman yung kakulangan. This world, yung friends sa labas, Lord God, it will not satisfy yung mga vices, it will not satisfy them, but only you alone, Panginoong Diyos. Lord, I pray, tinataas namin, O God, ang aming mga kabataan sa iyo. We entrust their lives sa iyo, Panginoon, na nawa hindi pa mahuli ang lahat. But help us, leaders, help us, parents, help us, teachers, na abutin sila. Tilapit sila sa iyo, Panginoong Diyos. Huwag kaming sumuko. Huwag namin silang sukuan, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami na maabot sila. Dalhin silang lahat sa iyo, Panginoon. We cannot afford na mas lalong ma-demoralize sa mga kabataan namin ngayon. Bumaba, Lord, yung tiwala nila sa sarili nila kasi wala nang nagtitiwala sa kanila. Lord, help your churches right now na maging safe haven, Lord, at maging training ground ng maraming kabataan that you will raise up to be our next leaders, to be our next ministers sa mga susunod na generation, Panginoon. And Lord, I pray for our country and our elected officials, especially dito sa Pilipinas. Patuloy kang mangusap sa mga inalaw mo na maluklok sa posisyon
Na Lord, wag matapos yung term nila na wala silang magandang mabuti na naaayon sa kalooban mo. But Lord, help them to carry out their responsibilities with boldness na may takot sa iyo, Panginoong Diyos. And Lord, I pray, kasagsagan ng ulan ngayon, maraming lugar sa amin na binabaha. Lord, please send out, Lord, help sa kanila. Patuloy na magtulungan ng mga kababayan namin ngayon. Yung mga leaders namin makita yung pag-support nila ngayon. Lord, pagsisilbi nila sa bansang Pilipinas sa ganitong panahon na may krisis, na may kalamidad, Panginoong Diyos. And Lord, inataas ko po sa iyo ang lahat, sa lahat ng nakinig ngayon, empower them. Lord God, natulungan ang aming mga kabataan sa kalagitnaan, Lord, ng chaotic na mundo na meron kami ngayon. Maraming pong salamat. You all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid.